Hello po, mga kapatid. Muli, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Ano man pong oras na makakarating at nakakarating sa inyong mga lugar, ito pong video po na ito, muli po pagbati po ng pag-ibig at kapayapaan na mula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kanina po meron po akong nakausap na kapatid from Australia. Ako mga kapatid, ang dami na pong talagang malaki na po ang ramdam na po nila sa madaling salita. Ramdam na ni Daniel Rason yung impact, mga kapatid, ng nangyayaring battle na ito. Battle po kasi ito, mga kapatid. Alam niyo po ba, meron akong nakausap na kapatid from Australia. Closet po ito sa Australia. So hindi ko na lang babanggitin which part of Australia kasi laki-laki ng Australia, napakaraming lokal sa Australia. Na bagsak na po ng 49% yung abuluyan ng Australia. Kaya so ano ngayon, Daniel Rason? Tapos ipapa-edit mo, ipapa-delete mo yung pag-rant mo kahapon sa pasalamat, tsaka yung pagmumura mo na sinabi mong, kaya ka minumura. Bakit ka minumura? Kasi gago ka. Pinadelete mo yun, di ba? Kaya nga wala na siya sa viewing. Good thing, maagap yung mga kasamahan namin na ano nila yon na capture nila yon, na save nila. So alam nyo mga kapatid, pagka po nalumpo na, biruin mo Daniel Rason, merong nagtimbre sa aking kapatid dyan sa Canada, per lokal ang ano nila, collection nila is nung nagpunta ka sa Canada, ang collection nila is 25,000 Canadian dollar each lokal. Ilang lokal ang meron sa Canada? Biro mo, ang laking pera nun. 'Di ba? Laking pera nun, Daniel Rason. Ngayon, hanggang kailan yung hanggang kailan kayo magpapakaligaya at magpapasasa sa pera ng mga kapatid? Hindi naman yan habang buhay. Alam nyo, kaya nga ngayon, ano na kayo, praning na yung mga manggagawa dyan. Huwag kayong mga manggagawa dyan, ididimanda ko kayo. Meron kaming lawyer dyan sa Canada na isang timbre ko lang, ipapadimanda ko kayo. Huwag nyong gigipitin yung mga kapatid. Ikaw, Maricel, at saka Jit Plastina, itong mag-asawang na to, pag isa pang sabi sa akin ni Brad Gilby na kinakarakter assassinate nyo siya o kahit isa man sa mga kapatid dyan sa Canada na may nagsumbong sa akin na kinakarakter assassinate ninyo, sasabihin ko dun sa lawyer na Canadian na nag-o-offer sa akin ng asylum dyan sa Canada. Kaya huwag kayong magpapakasiguro. Tapos sa Middle East, meron daw silang gagawing application para ma-monitor kung sino-sino yung kinakausap at ano-ano yung pinag-uusapan ng mga kapatid. Ano na yon? Nako. Kaya windang na. Kaya tignan ninyo itong si Daniel Rason, mukhang palakang puyat. Ngayon nakikita mo na, Daniel Rason, kung ano yung impact ng ginawa mo. Bakit? Hindi ka kasi nag-iisip. Pero good thing,
Good thing yun para sa aming lahat na magkakapatid. Meron akong kausap na kapatid. Ang huling usapan namin, prior kanina, siguro meron ng 1 buwan nang nakakalipas. Sabi niya, brother, dito muna ako. Kasi paano natin matutupad yung pagpapasalamat, paano natin matutupad yung etc. Kanina tumawag. Sabi niya, busy ka ba, brother? Sabi niya ganyan, namimiss na kita. Pwede ba kita makausap? Sabi nung kapatid. So, sige po, pwede naman po. E di, kinausap ko. To the surprise, siya pala yon. Ibang account na kasi yung ginamit eh. Sabi ko, kumusta na po? Sabi ko ganyan, namiss ko po kayo. Tapos sabi niya, brother, dumadalo na lang ako for attendance, pero hindi kagaya niyan, sabing ganyan, naka-open yung yung link, pero hindi na ako nakikinig at hindi na rin ako nakikipanalangin. Salamat sa Diyos doon sa mga paksa na napag-aralan natin na binuksan ni Brad CJ. Sabi niya ganyan, mas malawak na po ngayon yung pananaw ko. Mas malawak na po ngayon yung pangunawa ko. At ang sarap po pala, totoo po pala, kaya po pala ganun ang sabi ng Biblia na lahat ng tao gusto ng Diyos maligtas. Parang parang ginawa natin na exclusive lang ang kaligtasan sa MCGI. Kaya mga kapatid, naku, biruin mo sa Australia alone Sa Australia alone, mga kapatid, talagang ramdam na nila yung galit ng Diyos. Bakit? Galit po ng Diyos ito. Galit ng Diyos ito, mga kapatid. Biruin mo, 49% ang nabawas sa abuluyan sa Australia. Kaya mga kapatid, matuwa po kayo. Ngayon po mararamdaman po ninyo talagang meron pong Diyos na nagmamalasakit po sa atin. Kagaya po nung hindi po kagaya nung sinasabi ni Daniel Rason na yung mga lumalabas antikristo. Bakit? Kaya mo bang patunayan, Daniel Rason, na kami antikristo? Sabi ko nga sa'yo, inahamon kita ng debate. Ang gagamitin ko lang, 1 talata lang. Sinasabi ko na nga sa'yo, binibigyan na nga kita ng partida, Daniel Rason eh. Ang gagamitin ko lang talata, 1:8:44. Gamitin mo na ang buong Biblia. Gagamitin ko lang 1 talata. Kaya kitang patumbahin. Kaya kitang pataubin sa maginoong usapan. Kaya lang, hindi ka ginagamit mo yung pulpito mo. 'Di ba? Tapos pinitik mo, nakita ko, ni-review ko yung video pinitik mo nung sasabihin mo yung gago, pero hindi pumayag yung anghel na mapitik mo yung para hindi lumabas sa mikropono yung sinalita mong gago. Ayan, edi inedit ninyo. Kaya alam mo, Daniel Rason, sabi ko nga sa'yo, kikilabutan ka na ngayon. Baka pati bayag mo kinikilabutan na, Daniel Rason. Bakit? Biruin mo. Nararamdaman mo ngayon. Masasabi mo ngayon, His God is God. Kung papaanong sinabi ni Paraon, sabi niya, His God is God. Alam ko, nasasabi mo rin yan. At alam ko, nasasabi rin ng mga KNP, ay naku, yung Diyos ni Badong, yun nga ang Diyos. Bakit? Bakit, mga kapatid? Ayan, nagdudumilat ang katotohanan. Bakit? Sabi ng Biblia, kayo'y sa inyong amang diablo. Ang nais ng inyong ama, ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at pagka nagsasalita siya, ay nagsasalita siya ng saga ng kanya. Bakit? Sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Sino ngayon ang ama mo? Ang Biblia ang nagsasabi na ang ama mo si Satanas. Yung ama mong diablo.
Bakit? Napakasinungaling mo. Napakasinungaling mo. Biro mo, kung noon pa, inamin mo na totoo yung mga tindang alak, yung mga larawan, yung issue dyan sa pagtitinda ng alak sa Brazil at saka yung issue sa Area 52. Kung noon pa, inamin mo na at umingi ka na ng tawad, di sana lahat tayo masaya. Kaya lang, ipinahintulot ng Diyos ito. Bakit? Naku, tiwali na. Corrupted na. Corrupted ka na. Bakit? Biruin mo. Buhay pa si Brad Ellie, kung ano-ano na pinagsasabi mo sa akin. Di napahiya ka sa ano. Napahiya ka sa sa kapatid mo. Ngayon, gusto nyo mag-imbestiga. Ikaw, mag-imbestiga ka, Jane Angeles. Tanungin mo yung asawa ng iyong kapatid na si Brad Marlon Angeles. Tanungin mo si Sis Biosel. Totoo ba na munti ka na nang i-rape ni daddy? Ng daddy ni Daniel Rason? Di tanungin mo, Sis Lanlan, asawa ni Brad Rodel Mangiliman, na yes man ni Daniel Rason. Totoo ba o hindi? Alam mo yon. Alam mo yon. Meron akong screenshot ng usapan natin. Hindi mo maitatanggi yon, Sis Lanlan. Ngayon, sino pa ba? Si Brad Ephraim Inocencio, na asawa ng anak ni Brad Danny Navales. Alam mo din yon, Brad Ephraim. Alin yon? Alam mo yon na kasama ka namin na naghanap kay Sis Biosel hanggang madaling araw. Hinahanap natin siya. Bakit? Mabaliw-baliw yung kapatid eh. Sino pa? Si Sis Pepot Sunga. Sino pa? Si Sis Annabel Bugtong. Kasama namin. Yun ba'y mga paratang? Ngayon, sasabihin ng mga kapatid sa Australia na, kaya nagsasalita ng ano yan, nagiinom pala ng alak yan si Badong. Alam nyo po, napakaraming alak sa restaurant namin. Ni isang beses di po ako tumikim. Hanggang ngayon, hindi po ako tumitikim. Alam ng boss ko. Pagka nga nagiinuman yung mga boss ko, nung una, inaaya nila ako lagi, inaalok nila ako. Bandang huli, ang boss ko na ang nagsasabi, hindi nyo mapapainom yan. Tapos ngayon, sasabihan ninyo ako na umiinom ako ng alak. Granting for the sake of argument na uminom ako ng alak. Masama ba yon? Hindi ba sa panahon ng kapatid na Perez pwedeng uminom ng alak? Ang Panginoong Jesucristo mismo uminom ng alak eh. Ang kauna-unahang milagrong ginawa nga ng Panginoong Jesucristo, ginawa niyang alak, yung tubig. Iba-iba na yung iba-iba na yung ginagawa ninyong mga inventong mga paninira sa akin, kay Brad CJ, kay Sis Nikki, kay Brad Gilby Arandela sa Vancouver, kay sino pa ba? Sa lahat ng mga nag-exit. Kay Brad John Michael La Chica, kung ano-anong pinag-iimbento ninyong mga kay Kuya Will. Kung ano-anong iniimbento ninyong Tapos, iiyak-iyak ka, Daniel Rason, na tuturo mo pag-ibig, pagpapatawad. Ikaw mismo. Ayan, lumabas sa bibig mo mismo. Bakit ka minumura? Kasi gago ka. Biruin mo? Ayan. Ako, hindi mo na mabubura. Nasa social media na yan. At meron na kaming file. Daniel Rason. Meron na kaming file. Hindi mo na ma-deny yung katotohanan na yan na inamin mo mismo na minumura ako ng mga magulang mo. Bakit? Kasi gago daw ako, 'di ba? Sabi mo, ngayon, mapapaniwala mong mga kapatid na gago ako? Ganun ba katindi ang kagaguhan ko para murahin ako ng mga magulang mo? Ayan. Daniel Rason, checkmate ka na naman.
Sabi ko nga sa'yo, the more na ino-open mo yung bibig mo, lalo ka lang lulubog. Lalo ka lang lulubog, Daniel Rason. Kaya better yet, kung ako sa'yo, kung habang may ano pa, ipalabas mo na lang yung mga videos ni Brother Eli na iniintay ng mga kapatid. Ipalabas mo na lang. Huwag ka na lang magsalita. Kasi the more na nagsasalita ka, lalo ka lang mapapahiya. Lalo lang mahahayag. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, 30% pa lang ng katotohanang dapat ninyong malaman, yung pong ini-expose ko sa inyo. Kasi pagka tinodo ko po, naku, malalalos po lahat yan, mga kapatid. At ito pa, naku, kanina merong nag-message sa akin. Kuya JR, sabing ganyan, kilala niyo po ako. Kumusta po kayo? Sabi ko, sino to? Pero yung apelido, napansin ko na. Tapos binasa ko yung nagulat po ako sa mga in-expose po ninyo. Hindi ko po alam na ganun po pala. Sabi niyang ganyan. Pero silent po ako, listener po ninyo. Sabi ng ganyan nung kapatid. Tapos, alam ko po, makikilala niyo po ako, kung hindi niyo man po ako matandaan, makikilala ninyo ako sa apelido ko. Sabi niyang ganyan. Tapos, chinek ko yung profile niya. Hindi ko ma-recall. Tapos, nung binalikan ko, meron akong nakitang picture. Ah, ikaw pala yon, sabi kong ganyan. Sabi ko, ikaw ba yung Sabi kong ganyan doon sa kapatid. Opo, ako nga po yun. So, alam mo, Daniel Rason, sabi ko nga sa'yo, sabi nga nung kapatid na kausap ko kanina, pagka tuluyang napilayan sila sa koleksyon dito sa abroad, matitigil po yung midikwida nila sa Honduras, mapapaya po sila sa Honduras, sa kung ano-anong pinagpupuntahan ni Daniel Rason, mga kapatid, mapapaya sila. Biro mo, nagyabang sila ng nagyabang. Inuuna pa kasi yung yabang. Kung talagang meron kayong diwa na gusto ninyong tumulong, mas nakakaawa yung mga tao sa Afrika. Bakit hindi yun yung puntahan ninyo? Kung meron talaga kayong budhi na gusto ninyong makatulong sa kapwa, bakit hindi ninyo puntahan yung mga kapatid sa Papua New Guinea? Wala na kayong lokal sa Papua New Guinea, di ba? O, di ba? Nako, Daniel Rason. Sabi ko nga sa'yo, ang kalaban mo, hindi ako. Ang kalaban mo, hindi si Brad CJ. Ang kalaban mo, hindi si Sneaky. Ang kalaban mo, hindi ang mga nag-exit. Ang kalaban mo, Daniel Rason, ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Kaya tignan mo, mukha kang palakang puyat. Hindi mo ba nakikita yung mukha mo sa salamin? Bakit hindi ka muna magsalamin? Sa bagay, kahit manalamin ka, kung papaanong nabaliw si Haring Saul, sinasapian ng masamang espiritu, ganyan ka din. Tingnan mo, nagsalita ka kahapon sa pasalamat, halatang-halatang sinasapian ka ng masamang espiritu. Halatang-halatang sinasapian ka ng masamang espiritu. Kahit i-replay nyo man, mga kapatid, yung video na yon, mahalata ninyo na sinasapian siya ng masamang espiritu. Kaya ganun po, mga kapatid. Tapos, biruin mo, yung mga kapatid, inuobliga ninyo na mandatory yung ng food pack sa mga lokal? Ganyan na ba kayo kasugapa sa pera? Kaya ikaw na ang pinaka nakakahiya. You are the most shameful religious leader in our dispensation, Daniel Rason. Ikaw ang pinaka nakakahiyang religious leader sa panahong ito, Daniel Rason.
Bakit? Ikinahihiya ka ng kapatiran na inakay ni Brother Eli Soriano. Di mo alam, pati sa pamilya mo ngayon, ikinahihiya ka na. Daniel Rason. Imbestigahan mo. Naku. Imbestigahan mo. Pati mga KNP. Di mo alam, may mga KNP na nakikipag-ugnayan sa akin. Ayan. Di mo alam yon, di ba? Di mo alam. Sige, kausapin mo. Sige, anuhin mo yung mga cellphone nila. Di mo alam na meron silang dummy accounts na ginagamit. Yun lang ang masasabi ko sa inyo, mga kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, magtumibay po tayo. Saan po tayo magtutumibay? Dun sa katwiran ng Diyos na isinulat sa ating mga puso. Yung bagong tipan, nakasulat sa puso po natin yon. Kaya nga di po ba yung pinag-aralan natin kahapon na itinuro ni Brother CJ? Binasa eh. Napakalinaw. Napakalinaw nung alang-alang sa budhi. Ninong budhi? Budhi natin? No, budhi nung tao. Kaya alam nyo po, talagang totoo po yung kailangan we have to be considerate to other people. Bakit? Nagtanong ang mga apostol, Panginoon, alin baga ang guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, ang dakilang utos sa kautusan ay ito. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Meron po palang katumbas, kahalintulad, yung pangunahing yung dakilang utos sa kautusan na iibigin ang Diyos. Hindi naman natin po pwedeng paglingkuran ang Diyos ng kamay natin. Wala naman siyang kailangan. Paano natin mapaglilingkuran ng Diyos? By caring to our fellow men. Kaya marami pong maliligtas. Bakit? Maraming maliligtas mula sa mga wika, mula sa mga bansa. Marami, mga kapatid. Napakaraming maliligtas. Bakit? Biruin mo, nagpainom ka lang ng tubig. Ang sino mang magpainom ng isang sarong malamig na tubig sa pangalang alagad, hindi mawawala ang ganti sa kanya. Whatever you did to the least of my brethren, that you do to me. Sapagkat ako'y nagutom, inyo akong pinakain. Ako'y nauhaw, inyo akong pinainom. Etc. Sabi ng Biblia, ang naaawa sa duka, nagpapautang sa Panginoon. Napakarami, mga kapatid. Napakaraming ways. Napakaraming paraan para sa kaligtasan. Mga kapatid. Diyos na makapangyarihan siya sa lahat. Tapos, ang paraan lang para maligtas ka is to be a member of MCGI. That's a bullshit. That's a big bullshit, mga kapatid. Bakit? Alam niyo po ba, irrelevant, very much irrelevant ang MCGI sa statistics sa buong mundo? Para discredit mo yung ginawang kabutihan ng mga kapatid na nagsipaglingkod ng mahabang panahon. Isang example dyan si Brad Monlao. Sino pa? Ayan, nakita ko nag-react si Sis Fatima Rojas Matyong, yung mag-asawang Matyong dyan sa Middle East. Nagtanong lang naman sila, anong ginawa niyo? Binlock ninyo. Tapos kinakarakter assassinate ninyo. Sabi ko nga sa inyo, isa pang beses na meron mag-report sa akin o kay Brad CJ o kahit sa kanino man sa amin mag-report
na kinakarakter assassinate ninyo ang mga kapatid na nagsisipag-exit dyan sa Canada. Meron kaming lawyer dyan. Yung lawyer na nag-o-offer ng asylum sa akin. Baka maipa-deport kayo. Jojit Plastina at saka Maricel Plastina. Tsaka sa lahat ng mga manggagawa dyan sa Canada. Subukan ninyo. Yung batas dyan sa Canada, hindi kagaya ng batas sa Pilipinas. May pangil ang batas dyan. Pwede kayong mapatalsik dyan. Saan pa? Subukan ninyo, i-character assassinate nyo pa yung mga kapatid dyan sa Australia. Pagka mayroong nag-report sa amin, meron na din kaming lawyer dyan. Mag-iingat kayong mga manggagawa, kayong mga kanin. Dito sa Europe, mag-iingat din kayo. Mag-iingat ka, Randy Mangiliman. Meron akong screenshot na pinakyalaman mo yung conversation, private conversation ni Sis Kate Belir at saka nung kausap niyang kapatid. Fiona yata, kung di ako nagkakamali. Si Privado, if I am not mistaken. Mag-iingat ka, Randy Mangiliman, baka ipakulong ka namin dyan. Masyado kayo, ha? Masyado ninyong pinipersonal ang mga kapatid. Ganyan na ba kayo kadesperado? Akala ko bang sa Diyos kayo? Akala ko bang kami ang masama? Bakit kayo takot na takot sa amin ngayon? Ang kapal ng pagbumuka mo, Randy Mangiliman. Ipapadeport ka namin. Tandaan mo yan. Ipapadeport ka namin. Isang beses pa na may mag-report sa amin na mga kapatid na kinakarakter assassinate ninyo. Kahit sino pa kayo. Ikaw, Fenarito, binabalaan kita. Pagka may nag-report sa amin, na meron kang kinakarakter assassinate, ipapadeport ka namin. Diyan sa Middle East din. Lahat ng mga manggagawa dyan, once na meron kaming narinig na nagsumbong sa amin, na kinakarakter assassinate nyo yung mga kapatid na nag-exit, susumbong namin kayo sa mga baladiya. Baka makulong kayo. Ganyan ang gusto nyo, di ba? You want war? We will give you war. Kaya lang yung war na ibibigay namin sa inyo, it is a war na ng gobyerno. Hindi kami lalabag sa batas. We are law-abiding citizen. Diba, Danya Rason, sinasabi mo, pinagmamalaki mo that you are a law-abiding citizen? Patunayan mo ngayon na law-abiding citizen ka. Meron kaming mga recordings na inuutusan mo na i-block kami. Kaya mag-ready ka na, Danya Rason. Baka bukas makalawa, naghihimas ka na ng rehas. Yun lang ang masasabi ko sa'yo, Danya Rason. Baka bukas makalawa, naghihimas ka na ng rehas. Hindi kami nananakot. Yun ang totoo. Mag-iingat ka din, Efren Baking. Mag-iingat ka din, Resty Reyes. Ang kapal ng pagbumuka ninyo, ha? Para sabihan ninyo na masasamang tao yung mga nag-exit. Kayo ba mabubuti?
Pwe! Kaya yun po mga kapatid, meron si Brad John Michael at Chika, sabi niya gusto niyang gusto niyang umakyat. Ah, wala, baka tulog na yung kapatid. Kaya wag kayong wag kayong, alam ko naman nanonood kayo sa mga video ko. Nakikita ko si Joey naka-view sa mga ko sa mga My Day ko At alam ko meron kayong mga tik-tik. So wala naman kaming dapat itago. Tapos gusto nyong ma-infiltrate yung group chat namin. Bakit? Kahit na ma-infiltrate nyo yun, kahit na mapasok nyo yun, wala naman kayo makikita, makukuhang ebidensya na meron kaming pinag-uusapang masama. Wala. Nagpapatibayan kami doon. Tapos nagkakaroon kami ng reporting doon. Merong mga kapatid na lumalapit sa amin na nanghihingi ng tulong na aktibo pang dumadalo dyan. Pero awa ng Diyos, tinutulungan namin sila. Meron ba middleman? Walang middleman. Sabi ko, eto kapatid, eto yung chat ng kapatid sa akin. Ikaw nang kumontak, bahala na kayong mag-usap. Makurap pa ako dyan. Kaya ko namang magtrabaho. Kaya ko namang kumita ng pera na marangal na pera. Hindi galing sa Actually, ang daming kapatid ngayon na nag-o-offer sa akin. Any kind, any form of help. Sabi nga nung kapatid, brother, pagka nangailangan ka, kahit anong tulong, nakahanda kaming tulungan ka. Napakarami nila. Kaya ang sinasabi ko, kung ano man po yung tulong na gusto nyong itulong sa akin, itulong nyo na lang po sa iba. Awa naman po ng Diyos, kaya ko pa naman pong dumiskarte, magtrabaho, magbanat ng buto, magtinda online. Meron nga po akong online na business before ako mag-expose, hindi ko na po tinutuloy Bakit? Baka pagbintangan pa ako na, kaya dahil meron siyang online Ay nako. Wala naman silang kahit anong gawin mo, pupuntusan nila. 'Di ba? Ganun lang naman kayo. Sinasabi ninyo na kaya ako dahil gusto ko sumikat. Kaya tingnan ninyo, ginagawa ko bang public itong ko? Hindi. Ang dami ngang nag sa akin na nag-encourage sa akin na gawin kong public para mas maraming makinabang sa mga video ko. Sabi ko, parang ilalagay ko lang sa alanganin lalo, sa risk, yung account ko. Sabi ko, kagaya niya, tignan ninyo, 1 buwan akong binan sa FB. So, ganun lang po mga kapatid. Kahit na ano namang gawin mo, bubutasan po nila yan. Ngayon, Danya Rason, di napahiya ka. Pahiyang-pahiya ka. Bakit? Biruin mo, sabi ko nga sa'yo, much better if you shut your mouth. Mapapaya ka lang. Tingnan mo, sinabi mo kahapon, tapos pina-edit mo, pina-delete mo yung mga pinagsabi mo na kung ano-ano, good thing. Mabilis yung kamay ng mga namin, ng mga kasamahan namin. Bakit? Ay, naku talaga. Sabi ko nga sa'yo, Danya Rason, merong kumikilos na isang powerful entity. Ramdam nyo yan, alam namin. At alam ko, maraming nag-cheer na mga KNP dyan. At mismong miyembro ng Royal Family. Maraming nag-cheer. Sige pa, Kuya Badong. Sige pa, Badong, banatan mo pa.
Banatan mo pa. Sige, uppercut mo. Sige, chokeslam mo. Bakit? Kasi masyado kang Daniel Rason. Masyado kang ma-pride. Masyadong mataas ang pagkakilala mo sa sarili mo. Ganyan napahamak si Satanas. Masyado kang ma-pride, Daniel Rason. Biro mo para sabihin mo na bakit ka minumura? Kaya ka minumura dahil gago ka. So para pala sa'yo, pwedeng magmura yung mga magulang mo. Di napapaya ka ngayon. So, ganun lang ba? One-sided lang ba ang kautusan? Hindi. Naku. Daniel Rason. So, pahiyang-pahiya ka ngayon, di ba? Ngayon, mukha kang palakang puyat. Ano pang mukhang iyaharap mo ngayon sa kapatiran? Sa bagay, makapal naman talaga ang pagmumukha mo. Kapal ng pagmukha mo eh. Tingnan mo, nung nagpunta kayong Australia, di ba na-aksidente yung asawa mo? Habang naliligo siya, humampas siya sa Di ba? Humampas siya sa sahig. Di alam ng mga kapatid yon. Kaya if I were you, Arlene Rason, naku, matakot ka. Matakot ka sa Diyos kung naniniwala ka may Diyos. Kayo ang naghahari-harian sa iglesia ngayon, di ba? Pamilya Ruga. Kaya tingnan mo, pati si Ate Lisel, tsaka si Kuya Don, ako may mga sinasabi sila sa'yo. Bonjing. May mga sinasabi sila sa'yo, Daniel Rason. Biro mo, kapatid mo mismo, tinraidor mo. Kaya tingnan mo, meron ba kayong picture all together from your side and from the side of your wife? Wala. Wala kayong picture. Bakit? Nandidiri. Nandidiraan kayo. Tapos sasabihin ninyo na na masaya kayo, Efren Booking. Efren Booking? Booking ka na, Efren. Sa tanda mo na yan, nambababae ka pa. Hindi ka na nahiya sa mga anak mo. Hindi ka na nahiya kay Sis Norma. Walang hiya ka talaga. Efren Booking. Kaya yun po mga kapatid, yun lang po ang mga sinulat ko nasabi ko na po lahat. Wala namang gustong umakyat yata dahil tingnan natin kung meron ditong pwedeng umakyat. Excuse me. Ito, tingnan natin to kasi nag-comment So, ibig sabihin out ito. Meron akong invite si Brother Reynel Andres. Brother, kung pwede kang umakyat, akyat ka para meron ako makausap at para may share mo yung iyong naging experience, brother. Kung okay lang, kahit audio lang, okay lang yon. If you are not ready to expose your face, okay lang yan. Ngayon, kung matapang ka na, hindi mas maganda. Ganun lang yun, mga kapatid. So, adding po siya. Hintayin natin na hindi naman niya dinedecline So, it means to say, kung hindi ko alam kung nag-iisip siya or poor connection. Si brother, ayun, connection failed siya. Connection failed daw, brother. Sino pa bang pwede nating Ay,
si Brother Wally Billones sana eh. Kaya lang, bakit ano? Saglit lang po ah. Ito kaya si Brad Art. Try kong si Brad Art. Brad Art kahit boses lang. Ina-add kita, Brad. Ano, Brad? Ako ba pwede umakyat? Magmumura lang ako. Mula ulo hanggang paa. Sige po, titignan ko lang po if hindi po makaakyat si Brother Art. Alam ko taga Europe ito. Brad Art kahit boses lang. Kahit audio lang. Sige, okay lang yan. Hintayin lang natin. Adding po siya eh. So, yun mga kapatid. Ano po, talagang ano na po sila, ramdam na nila yung epekto ng mga pangyayari. Mga kapatid, kasi sa Australia, nag-jot down ako. Sa Australia, 49% yung abuluyan na nawala. To. Anuhin natin si Matakaw na Lobo. Sabi niya, Matakaw na Lobo. Ayan. Matakaw na Lobo, dami account to. Hindi ko naman, the guest declined the live video invitation. Akala ko bang gusto mong mag-join, Brother Matakaw na Lobo? To si Brother Wally Billones. Sige, add kita, Brother Wally Billones. Kung if you are able to join the live broadcast. Ayan, broadcast ha. Ayan, si Brad Wally Billones. From lokal ng lokal ng bro, may nagsabi sa akin magagawa Pinas kotse wala. Ano yun? Bro, may nagsabi sa akin magagawa sa Pinas na hindi ko maintindihan yung type nyo po. Saglit lang po, Brad Wally. Ulitin ko po. Ay, nawala ka, Brad Wally. Ayun. Yan. Nag-send po uli ako ng invitation. Sabi ni Brad Matakaw na Lobo, hindi ko alam kung Brad o Sisto, sabi niya, ramdam na kasi nahayag na ang kabalbalan ng matatakaw. Sabi ni Brother Alvin Manuel, good morning po bro. Na-unblock nyo na ba si Brad Glenn Madrona Manalaysay bro? Opo, na-unblock ko na po siya. Brother Wally, meron po akong send ayon. Approve. They can't be added to your broadcast while a user is connecting. Meron pong user na nagko-connect eh. So, ewan ko lang po kung sino Akyat ka na po Brad Wally. Sabi ni Brad Art, next month po loobin ang counter testimony ko, Brad JR. Sabi ni Brad Art. Sige po, Brother Art. Yun po mga kapatid, kung ano pa po ba ang gusto ninyong pag-usapan? Meron po ba kayong mga tanong? Meron po ba kayong mga concerns na gustong talakayin po natin? Nag-send po ako ng i-accept nyo lang po yung invitation ko po. Wala yung nyo po. To, si Brad Alvin. Try natin si Brad Alvin.
Sige po mga kapatid, mag-comment lang po kayo kung ano po yung gusto po ninyong isumbong, kung ano po yung concerns po ninyo. Baka po meron kayong gustong ah, kapatid na ilapit na para matulungan po natin. Sabi ni Brad Art, pwede po makahingi din ng kopya ng ibang victims para sa filing po dito sa France. O yan, sabi ni Brad Art, so lahat si Brad Gregorio, si Brad si Brad Gregorio po, Joel Gregorio, kung di ako nagkakamali, yun po, po pwede po siyang mag-file. Mas maganda po siguro collectively yung pong sa buong Europe para po minsanan diyan sa Europe if po pwede po yun if possible. If it's not possible, sige ko kolektahin po natin yung mga complaints po natin diyan sa France. Tapos yung mga complaints natin diyan sa Italy. Tapos yung mga complaint natin diyan sa Ireland, sa Finland, sa Germany. Sige, collectively, kokolektahin natin yung mga yan, mga kapatid, at ifa-file natin. Kaya umanda ka na, Daniel Rason. Umanap ka na ng pinakamagaling na lawyer. Yan, binibigyan ka na namin ng binibigyan ka na namin ng pagkakataon, Daniel Rason, para malaman mo naman yung move namin. Meron po dito European Union office nila. Sige po, Brother Art. Hindi makapasok si Brad Wally. Hindi ko rin po alam kanina nag-aano po ako. Ang gawin niyo po, bumaba po muna kayo tapos mag-ano po kayo. Pasok po uli kayo sa viewers. Marami na pong mga gumagalaw na magdidemanda. At akala mo, Daniel Rason, simple lang ito. Akala mo, tatawa-tawanan mo lang kami. Sige, tumawa ka na. Hanggat gusto mo. Sige, tumawa ka na. Sabi nga ng Biblia, tungkol sa tawa. Meron sinasabi ang Biblia tungkol sa tawa, Daniel Rason. Go for whole Europe support ako. Saan po ba kayong country matakaw na lobo? Yun po. Meron ng si Sis Paulina, kausapin mo na yung mga kapatid na Exeter sa lugar mo. Tapos yung mga kapatid na Exeter sa Ireland, sa Finland, na kinakarakter assassinate. Tapos yung mga kapatid na nasa Netherlands, sa Amsterdam. Kontakin nyo po ako. Meron naman po tayong GC. Pwede po natin pag-usapan po doon. Para po maano po natin, maidemanda po natin yung mga hinayupak na yan. Kaya ikaw, Randy Mangiliman, meron na kaming ebidensya sa iyo na matibay 'yon. Screenshot 'yun ng conversation. Matibay 'yon. Si Brad Victor Amogues, tutulungan niya kami. Yung nasa Pilipinas. Brad Marlon Cruz, tulungan natin yung mga kapatid dyan, Brad Gilvy Arandela, yung mga kapatid na nag-exit dyan na pinapasama nila, kinakarakter assassinate, i-report natin dyan sa gobyerno ng Canada. I-report natin yung ginagawa nilang money laundering. Marami tayong ebidensya dyan. Mag-iingat kayong mga manggagawa kayo, baka ma-deport kayo. Oo, sabi ni Brother Wally Billones, bro, isama mo mga amuyong ni Bonjing. Damay-damay na po yan, mga kapatid. Ako,
madadamay po sila. Sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, mga KNP, mga manggagawa, choose your side now. Kung papaanong pinamili ni Moises yung mga Israelita, saan nyo gustong pumanig? Sa panig ni Datan, Abiram, o sa panig ko? Sabi ni Moises, ang panig sa kabila pumunta sa kaliwa, ang nasa panig ko pumunta sa kanan. Ayun, nung nagkahiwalay na, they choose their side, nilamon sila ng lupa. Ngayon, pumili kayo, mga manggagawa, mga KNP, Sis Luz, Sis Baby De Jesus, Sis Ruth Soriano, Jane Angeles, sino pa, mga manggagawa, choose your side. Ngayon, tatawanan ninyo ako na ang lakas naman ng loob ni Badong. Malakas ang loob ni David nung umarap siya kay Goliath. Malakas ang loob niya Hindi naman trained na yun mandirigma Isa siyang shepherd boy. Si Batang David. Pero dahil dun sa kanyang malaking pananampalataya sa Diyos ng kanyang mga magulang, napabagsak niya yung higante. Ngayon, akala ninyo, nababaliw ako, tatawa-tawanan ninyo ako, okay lang yan. Kung papaanong tinawanan ng mga tao sa panahon ni Noe, si Nunong Noe, gayon kayo magsisisi. Baka pag pumapatak na yung ulan, doon kayo magsisisi, sasabihin ninyo, totoo nga ang Diyos ni Noe ay Diyos. Totoo nga ang Diyos ni David ay ang Diyos. Totoo nga ang Diyos ni Moises ay ang Diyos. Totoo nga ang Diyos ni Jeremias ay ang Diyos. Totoo nga ang Diyos ni Jonas ay ang Diyos. Sabi ni Angelica Valdez Pineda, Kuya Badong as David. Hindi po ako si David, hindi po mga kapatid. Marami po tayo ngayong representasyon ni David. Andyan si Brad Wally Billones ng Houston, Texas. Nandyan ikaw, Sister Angelica Valdez Pineda, bilang representasyon ni David. Nandyan si Brad Art bilang representasyon ni David. Marami tayo mga kapatid. Hindi lang po ako. It so happened na ako po ngayon ang naririnig ninyo mga kapatid. Pero tayong lahat, all of us, na naninindigan sa katotohanan, naninindigan sa tama, tayo po ay representasyon ni David, mga kapatid. Kaya yun po mga kapatid, meron sinabi si Shout out po sa lahat ng mga kapatid, especially excuse me, especially lokal ng Houston, Texas, hindi pa nagigising sa mga patarget at paulit-ulit na kwentong batibot na mahal nilang goyang. Sabi ni Brad Alvin Manuel, aad ka daw ni Brad Tunasaw Rowell, Ursua Bro at ni Glenn Madrona Manalaysay. Sige po, i-add. Kahit nga si Daniel Rason kung gusto niya akong i-add, pwede. Kahit si King Cortez, gusto niya akong i-add. Kaya lang si King Cortez, mahilig manggulo sa comment section lang Iniimbitahan ko nga siyang umakyat sa live hindi niya kayang umarap ng Kasi sa comment section, pwede pa siya mag-isip. Kasi pag dito sa live, talagang dito, what you see is what you get. Naku, mapapaya ka lang, King Cortez. Sabi ko nga sa'yo. Kawawa naman, yung pamilya mo, mapapaya din. Ganun lang po yun mga kapatid. So, Brad Art, we will figure out things kung paano ang gagawin natin regarding the filing of sa demanda
na gagawin natin dyan sa dako ng Europe. Ganon din sa Canada. Ididimanda natin yung mga walang yang ano na yan. Sa pangunguna ni Daniel Rason na pinapablock tayo, tapos ipopost sa sa mga lokal yung mga picture natin. Kumuha lang po kayong ebidensya, mga kapatid. Kumuha lang kayong ebidensya. Kung walang naka-post sa mga sa mga lokal ng mga kina-character assassinate nila, kumuha lang po kayong ebidensya, recording, screenshots ng mga GC na pinapaiwasan kayo. Matibay na pong ebidensya yan, mga kapatid. Sabi ni Sis Paulina, sa Europe din to dami account ito ng kapatid na Exeter sa Europe. Mga collection na galing sa mga kapatid from Israel, pinapadala po sa pangalan ko. Tapos po, pinapa-withdraw para kunin ng DS, dadalhin po sa Brazil. Sige, Sister Paulina, iano nyo po yan, ipunin nyo po, likumin nyo po yung mga tangible evidences para ibigay po ninyo, makipag-ugnayan po tayo kay Brother Art kasi siya yung magfa-file ng case dyan sa Europe Division. Tapos sabi ni Brother Wally Billones, bro, balitaan mo po kami, bro. Salamat po sa Diyos. Yes po, well, ano naman po kayo, posted naman po lahat. Well posted naman po lahat. Sabi po ni Brother or Sister Matako na Lobo, looking forward, sana may live dyan. Tapos sabi ni Brother Wally Billones, evidence yan, sis. Sabi ni Sister Paulina, loobin po, bro. Hanapin ko yon. Sige po, kolektahin niyo po yung mga tangible evidences na po pwede po nating maipresenta sa hukuman, mga kapatid, para matuldukan na yung ginagawa ni Daniel Rason, mga kapatid. Meron akong kausap kanina na umiiyak na kapatid. Sabi ko, kapatid, wag kang umiyak. Pabayaan niyo po yung pabayaan niyo po kami. Sabi ko doon sa kapatid. Kung ginigipit po kayo, ipagpasa Diyos niyo na lang po 'yon. Ang Panginoong Jesucristo nga ginipit hanggang sa kamatayan sa krus. Hindi ba tayo magagalak na bawat hampas, bawat latay na tiniis ng Panginoong Jesucristo, nagiging kabahagi tayo every time na inaalimura tayo ngayon. Kung papaanong tinulungan ni Simon Sireneo ang Panginoong Jesucristo upang buhatin ang krus na pasan-pasan ng Panginoong Jesucristo, nagiging kabahagi tayo, mga kapatid, ng krus na pinasan ng Panginoong Jesucristo. Tinuro po yan ni Brother Eli sa atin, mga kapatid. Kaya hindi man po natin nakita personal ang ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pagtitiis na ginagawa po natin ngayon, na pagtitiis sa mga alimurang ginagawa sa atin. Pagpapasama na ginagawa sa atin. Sabi ni Brad Eli, bawat latay na tinanggap ng Panginoong Jesucristo, nagiging kabahagi tayo. Kaya wag po kayong mga kapatid, wag po kayong malulungkot. Makikita nyo po na at the end of this battle, masasabi ninyo, Panginoon, salamat po. Yun lang po siguro, mga kapatid, ang wala na po bang gustong meron pa po kayong mga concerns po dyan?
Kung wala na po kayong mga concerns, mga kapatid, siguro hanggang diyan na lang po kasi na ano ko na po, nabasa ko na po lahat ng ng dapat kong i-deliver for this moment. Sabi ni Brother Wally Billones, awat tulong makakamit natin justice sa lahat ng mga tunay na kapatid sa pananampalataya. Amen. Makakamit po natin ang justice. Ang Diyos po hustisya, mga kapatid. Kaya siguro hanggang dyan lang po, mga kapatid, kung wala pong saglit. Tignan natin si tignan natin si wala dito si si brother Wally Billones. Saglit lang po ah. Bakit wala dito? Ayun. Ayan, brother Wally. Hindi ako makapasok. Sorry po. Yan, nag-try po ako uli, Brad Wally. Ay, wala talaga. Wala talaga, kapatid. Siguro po hanggang dyan lang po muna. Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa dahil ang Diyos po, mga kapatid, nasa Kanya po ang ating pag-asa. Sabi ni Sister Paulina, masaya po at nakakapag-live ka na uli, Brad JR. Patuloy po tayong ingatan ng Panginoon sa laban na ito. Opo, salamat po sa Diyos. Ako rin po, masaya po ako. At nakakausap ko na po uli kayo, mga kapatid. Mahirap po kasing isa-isa, nakakausapin mo pa yung mga kapatid. Maraming oras ang uubusin mo. Hindi kagaya po dito, masasabi mo lahat ng pwede mong masabi at makakausap mo yung mas maraming kapatid. Maabot mo yung mas maraming kapatid regarding their concerns. Ngayon po, mga kapatid, kung meron po kayong mga kilala na nangangailangan ng tulong, po pwede po natin silang tulungan, mga kapatid. At hindi naman po tayo kagaya ni Daniel Rason na yung mga tinutulungan natin, pinopost natin, no? We don't post that dahil ayaw po ng Panginoong Jesucristo yan, mga kapatid. Siguro po, mga kapatid, hanggang dyan lang po sa pagkakataong ito. Muli, pagbati ng pag-ibig at kapayapaan sa inyo pong lahat. Amen.